faith, my number one sword during war, my shield when enemies attack, my strength to keep going. I am Diane de la Cruz, and this is my story. Ma, inagan natin na! May problema lang sa bahay, kaya napaka. Bumili ba mama mo sa ng bansa? Oo. Ay, teka. Saan pala tayo sa Pilipino? Bawal daw mahuli. Teka, nag-aral ka ba? Pakopya, Pakopya, Nag-aaral naman ako sa pagdasal din. Sana naman, effective yung padasal-dasal mong mamaya. Hello, working here. Miss de la Cruz? Tingin. No, look at the score mo. Kala ko ba nag-aral ka? Sayang, isa na lang. Pasado ka na sana. Hindi ko din alam. Hindi ko maintindihan. Nag-aaral naman ako. Alas din na nga ako nakatulog eh. Ba't pa kasi ganun yung score ko? Nag-aaral naman ako. Ba't parang kulang pa din? Dayan, dito ko lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Teka, Dayan? Ba't namamutla ka? Okay ka lang ba? Okay lang naman ako. Teka, may Bible study kami mamaya. Sama ka? Don't me, wag ako die. I mean, kailangan ko nang umuwi ng maaga kasi maraming aasikaso sa bahay. At saka, baka din pagalitan ako ni mama. Next time na lang, alis na ako. Palagi ka na lang next time. Babawi ako next time, promise. Bye! Sige, ingat! Hello, ma? Kauwi ko lang po. Okay naman po yung grades ko. Hello, ma? Ma! Ma! Pinabaan na naman ako. Ama ko, bagamat ako'y pagod na sa araw na ito, ako'y palagi nagpapasalamat sa mga mabuting bagay na ginawa mo sa akin. Alam kong mahirap mag-isa nang walang magulang. May kaibigan man pero hindi ko gustong mawala sila sa akin. Panatilihin mo na ako'y maging matatag sa anumang unos na darating sa mga oras na ako'y nawawala ng pag-asa. Ikaw ang aking magiging kalasag at espada. Gayabayan mo sana ako sa pagtulog at bukas na may panibagong umaga. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Uy, Don Eliana. Gusto yung nanay mong ambisyon ka. Siguro di ka na pinapadalhan, no? So, kahapon, ba't mo pinapasali ka sa Bible study mo? Ito ang boy ko. Alam mo, tigil-tigilan mo yan. Sa tingin mo, madadala kami sa kaamulan ng mukha mo? Itatak mo sa kokote mo na walang Diyos! Hoy, ambisyosang palaka na ng nanay mo ang nagpapalawad. Anong ginagawa mo dito sa Diyos at bakit dinuduro-duro mo? Gusto mo turuan kita ng siya? Ano, tapang mo ah. Ano? Teka, yan mo na sila. Hahayaan? Hahayaan na lang? Hahayaan na lang ulit? Tignan mo ang pagmumukha mo, Dayan. Sobrang kabaitan mo, tignan mo. Hinahayaan mo lang tapak-tabakan ka ng mga taong yan? Sasabi ng Panginoon, mas mabuting magpakumbaba kasi magpakamataas. Ganyan ka naman lagi eh. Ganyan ka lagi, inihiyain mo na lang ginaganyan ka. Pakumbaba, hahayaan, pakumbaba, hahayaan. Dayan? Hoy, Dayan! Tulong! Tulong! Miss De La Cruz, right? Iha, dapat pumunta ka agad sa ospital pag may naramdaman kang kakaiba. I don't know how to say this to you directly, but I'm sorry to say this, but you have stage 1 cancer. The cancer is just small for now and hasn't spread anywhere else. Yes, di pa masyadong nakikita, pero isa ito sa mga sinyas kung bakit palagi kang magkaka. Where's your parents? Joke, nasa ibang bansa po mama niya. Make sure that your parents know about this so that the medication will be early to decide if you will stay here and go home first. Uwi po muna ako, Doc. Okay, make sure your parents know about this. Let me excuse first. Bes, bakit ganito? May dinadamdam ka na pala. Ba't di mo sinasabi? Uwi muna ako. Ipapaalam ko to kay tita. Okay lang ako, Bes. Tsaka, di pa naman malala. Alis na ako. Titi ka! Bukas ka pa daw aalis! Ma, sumagot ka, Ma.
ko. Panginoon, bakit sa dami-dami ng tao sa mundo? Bakit ako pa? Bakit ako pa ang binigyan mo ng ganitong sakit? Hindi ko mawari kung ba't mas pinapahirapan mo pa ako. Alam kong marami akong pagkukulang pero sana naman hindi ganito ang nangyari sa akin. Bakit ako pa, Panginoon ko? Ang sakit-sakit, walang magulang na nag-aaruga. Kahit kamusta man lang wala akong sinabando na. Hindi ko alam kung ano ang nanggagawin ko sa buhay ko. Ako'y naguguluhan. Kahit anong gawin ko, bagay na makapagbibigay sa akin ng lakas. Nahina pa rin ako. Ako'y nagtataka kung bakit ako pa. Kahit bakit ako pa. Sana nagpahinga ka na lang sa inyo. Ano, hihintayin mo na lang mama mo umuwi bago ka makabalik sa ospital? Diyos naman! Hindi ka ba nakikinig sa akin? Diyos ko, cancer yun ha! Cancer yun! Kaya ko pa naman. Diyan, tumingin ka sa akin. Alam kong matapang ka, malalampasan mo ang lahat. Makinig ka sa akin, matapang ka! Diyan. Ama ko, alam kong wala akong ibang mapupuntahan sa'yo. Pa rin ako tutungo. Unti-unti nang lumalagas ang buhok ko. Medyo nanghihina na rin ang katawan ko. Pero sana, bigyan mo pa ako ng lakas na ipakalat ang iyong mga salita. Kahit ilang araw na lang, alam ko, lahat sinisisi ko kung bakit ako nagkaganito. Pero alam ko rin may plano ka para sa akin. At yun ang pinangahawakan ko ngayon. Ipinagpatuloy ko ang aking tungkulin. Unti-unting lumalala ang aking sakit, gayon pa man hindi ko itinigil ang pagsabuwag ng salita ng Diyos. Hindi ako bumalik sa ospital. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Hindi ko rin ipinaalam sa mama ko, ilang araw na ding wala kaming kontak sa isa't isa. Wala mang magulang na nag-aaruga, meron naman akong kaibigan na andyan sa anumang oras ng unos. Lubos akong nagpapasalamat sa kanyang mga mabubuting nagawa sa akin. Anumang unos na dumating, mga malalaking alon na tila gusto kong lamunin, at di na babalik sa dalampasigan. Ito lang ang aking masasabi. Oo, maraming pagsubok ang dumating sa ating buhay. Sa malalaking alon na yan, ay lumangoy ka hanggang sa makaabot ka sa dalampasigan. Kahit pagod ka na at wala ng lakas, isigaw mo lang ang kanyang pangalan. Huwag na huwag mong isisisi sa Panginoon kung ba't ganyan ang iyong kalagayan. Palagi mong isipin na lahat ng bagay ay may dahilan at may plano ang Diyos para sa iyo. At dito nagtatapos ang aking kwento.